Welcome back to my channel. My name is Dayan. I am a stage 4 cancer survivor. Alam naman natin na life is so short. So, enjoy lang natin ang moments. Gawin natin ang mga nakahiligan natin gawin sa akin. Kasi love ko ang pag-aalaga ng mga halaman. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. Kung paano tayo mag-propagate ng silong. Itong silong na ito, bago ko pa i-transfer dito ay mas maliit pa nito. Nung i-transfer ko siya dito sa mas malaking pot at saka mas marami ng lupa at saka coconut fibers, nagiging ganito siya, lumalaki at lumalabo yung dahon niya. Hindi ko siya dinidiligan kasi nga sa ilalim, kapag umuulan, nababasa yung coconut fibers. So yung coconut fibers ang nag-absorb ng rainwater, tapos sa tuwing wala pang ulan, na doon sa ilalim, nakapundo na yung mga water. Dito nag-absorb siya. So, hindi rin ma-overwater itong plants kasi ina-absorb ni coconut fibers yung water. So, ngayon, ang gagawin natin, magpupropagate tayo ng silom. Kasi dito, as you can see, mayroong tumutubo na baby. Ang silom po ay pwedeng i-propagate through cupping, pero itong sa akin, since nagkakaano dito sa gilid, so ita-transfer ko siya sa iibang pot para ma-separate. Ang silom kapag inilagay sa maliit na lang, kasi nga limited yung soil, yung nutrients na ma-absorb niya, hindi siya lalaki ng husto. Kapag naman malaki yung sisidlan, lalaki din siya. Hahanapin natin yung roots. So, dito may roots. Paingatan natin para hindi masusugatan. Makikita ninyo, may root siya, tapos ito yung bulb. So, itatanim na natin siya dito. So, mayroon na tayong bagong silong.